Hapon na rin iniimbestigahan ng Bureau of Customs si Davidson Bangayan. Kabilang daw kasi siya sa 3 taong gumagamit umano ng pangalang David Tan na idinadawit ngayon sa big time na pag-i-smuggle ng bigas dito sa ating bansa. Marin na yang itinanggi ni Bangayan nang lumantad siya sa NBI, pero para sa NBI, walang duda na si Bangayan at si Tan ay isang tao lamang. Nakatutok si June Veneracion. 3 David Tan ang iniimbestigahan ng Bureau of Customs. Kabilang sa 3 ang negosyanteng si Davidson Bangayan. Oktubre pa raw nagsimula ang kanilang investigasyon. Kasama sa listahan namin. But we are still investigating now. Wala pa kami mga concrete evidence. Pero dahil umarap na si Bangayan sa National Bureau of Investigation, hindi na raw ito ipapatawag pa ng Customs. Patuloy raw ang profiling sa 2 pang sinasabing David Tan. Ang pagkakaalam ko rito, no, yung iba dito is involved more on technical smuggling. Pero ang NBI, walang duda na si Davidson Bangayan at David Tan na sinasabing big-time rush smuggler ay isang tao lang. May sapat daw na ebidensya ang NBI na magpapatunay dito. We have sufficient evidence, testimonial as well as documentary to prove that he is one and the same person. The concern of the NBI is to go further. Whether if he is really that David Tan or Davidson, is he the same guy that is involved in smuggling? Is he the one involved in the rice cartel? Nakipagpulong na rin sa Federation of Philippine Industries Chairman Jesus Aranza sa NBI kanina para makatulong sa investigasyon. Si Aranza ang una nagpalutang ng posibilidad na iisa lang si David Tan at Davidson Bangayan. Sa tulong daw ng FBI, sinampahan ng kaso si Bangayan sa Calamba RTC ng isang Singaporean noong 2005 dahil daw sa panloloko ng shipment. Ang nakalagay na pangalan ng respondent sa kaso, Davidson Tan Bangayan, aka David Tan. Ang kaso ay pinafile nila sa mga properties at ari-arian na iba ni Davidson Bangayan, also known as David Tan. Ngayon, kung hindi siya iisa, ba't hindi siya nag-file ng rectifying that allegations? Kaya nagtataka ang NBI bakit sa arrest warrant na inilabas ni Caloocan RTC Branch 126 Judge Lorenza Borgios Paculdo para naman sa kasong pagnanakaw ng kuryente. Sinasabi nitong si Bangayan ay hindi si David Tan. After we were able to secure a copy of the warrant, we wanted sana to verify based on the records. And of course, the court refused, the officers of the court refused kasi yung NBI daw walang personality. Now, I was informed, the secretary said na susulat siya sa court, allowing us to go into the record. Sabi pa ng NBI, pareho daw ang address sa arrest warrant at sa address na ibinigay ni Davidson Bangayan na mag-apply ito ng NBI clearance. Pero sa panayam ng GMA News sa abogado ni Bangayan, sinabi ni Attorney Benito Salazar na hindi raw address ni Bangayan ang sinasabi ng NBI. Ang totoong address daw ni Bangayan, ibinigay na nila sa Department of Justice. Muli rin niyang itinanggi na si Bangayan ay si David Tan. Di rin daw ito sangkot sa kahit anong uri ng smuggling. Aminado ang Bureau of Customs na nahihirapan sila sa investigasyon ng smuggling, hindi lamang ng bigas, kundi ng iba pang kontrabando. Wala naman daw kasing smuggler na maglalagay ng kanilang mga pangalan sa mga opisyal na dokumento. Kaya ang ginagawa daw ngayon ng Customs, naghahanap sila ng testigo na magdidiin sa mga ito. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.